40,000. Tulad na nabanggit ko kanina, 95,000 na yung na-service natin ng mga request para sa kanilang mga constituent mula sa mga local government units. May natitira na lang ng mga 40,000. At as we speak right now, pinipick up na nila at pwede na nilang kunin yun mula sa repacking center natin. Pero syempre, Yusek Claire, tulad ng sinabi kanina ng mga reports, mukhang masama pa rin ang panahon sa mga darating na araw. Hindi rin tayo tumitigil sa pagre-repack. Talagang pinag-iigting natin, pinabibilis natin kasi ang instruction ng ating Pangulo, laging handa dapat ang DSWD rumisponde. Hindi tayo nag-aantay na maubusan tayo ng supply bago lang tayo magre-repack. Sir Rex, tanong lang natin, paano ba nilang makukuha itong mga food packs na to mula sa centers po natin? Magandang tanong yan, Yusek Claire. Kung matatanda natin sa local government code, ang first line of defense o ang rumiresponde una sa mga sakuna ay ang local government units. Ang mga city hall natin, provincial governments, municipal governments. Ngayon, alam naman natin na bagamat may resources itong mga local government units natin, hindi sapat minsan kasi may maliliit tayong local government units. Diyan pumapasok ang DSWD. Ino-augment natin o dinadagdagan natin yung maaring maging kakulangan ng mga local government units sa pagtugon sa mga pangangailangan ng kanilang mga constituent. So kung ang tanong paano makakakuha, makipag-ugnayan po kayo sa inyong mga local government units kasi meron silang sarili nilang mga goods at dinadagdagan naman yun ng DSWD. Inuuna natin syempre yung mga nasa evacuation center. Pero katulad na nabanggit ko kanina, bagamat na sa mga 15,000 lang yung bilang ng pamilya sa evacuation center pero nakapaglabas na tayo ng 95,000 na mga relief packs, ibig sabihin yung ibang local government units, katulad doon nakita ko kahapon sa Bulacan, ay binabahay-bahay na nila yung mga food packs, lalong-lalo na sa mga areas na sumabay yung high tide at yung tubig ulan. Kasi napakataas na ng tubig, so may mga second floor naman yung mga bahay, nandun na sila, so dinadala na lang sa kanila ng kanilang mga local government units. So in other words, mas mabilis po ngayon ang pagbibigay natin ng tulong sa ating mga kababayan. Lalo Yes, na po na... Yusek, Opo. Go ahead po, sir. yes, Yusek Claire. Sa katunayan, tulad ng sinabi ng ni Asek Albert, katulad ng DOH, hindi pa man tumatama si Crising nung nararamdaman na yung habagat sa Negros Island region, sa Region 6, sa Region 7, rumiresponde na tayo. Yusek Claire, ang utos ng ating Pangulo, kailangan laging omnipresent o laging nandun sa mga lokalidad ang DSWD. So marami tayong warehouses nationwide, kulang-kulang 1,000 yan. So yung 3 million na family food packs na napaulat last Friday, hindi yan natatagpuan sa 1 o 2 lugar lang. Nakakalat yan sa 1,000 warehouses hanggang sa pinakaliblib na mga pook sa ating bansa. Meron tayong mga warehouses sa pagtulungan sa mga local government units. Ang tawag nga sa programa na yan, ng programa ng ating Pangulo, ay buong bansa handa. Nakahanda tayo every day, 365 days a year. Hindi tayo nagre-repack lang kung nandiyan na yung bagyo. Maliban po ba sa food packs, ano po ba yung maaaring ibigay ng DSWD para sa mga nasalanta ng bagyo at nabaha po? Sa mga evacuation center natin, sinasabayan natin yung food packs ng sleeping kits. Kasi alam naman natin, doon sila mamamalagi. So kailangan, maski paano, komportable sila. Nandun rin yung hygiene packs natin. Kasi alam naman natin na nabasa yung kanilang mga gamit. So yung mga susuot nila na sa araw na yon. At may cooking kits rin tayo na ibinibigay kasi may mga community kitchen na sineset up sa mga evacuation center. Pero bukod dyan, Yusek Claire, meron 2 innovation na sinimulan lamang nitong administrasyon ng ating Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Una, may binibigay na rin tayo yung ready-to-eat box natin. Anong ibig sabihin? Kasi 'di ba, pagkalikas sa kanila, syempre pagdating sa evacuation center, kadalasan hindi pa nasa-set up yung community kitchen. So importante na may kain kaagad ang pamilya. So doon sa ready-to-eat box, pag binuksan mo, nandun na yung mga high-protein cookies, yung mga luto na pagkain na easy-to-open cans at meron na doon mga kubyerto sa loob ng ready-to-eat box. So habang sineset up ang kitchen, may nakakain na yung pamilya. Pero bukod pa dyan, meron din tayong water purifying or filtration na mga mekanismo. Yan yung nakita nyo, ininuman namin ni President Marcos nung isang araw, nung Friday.
napaulat na uminom kami galing sa isang balde na may filter, tama yon. Etong produkto na to naman, binibigay natin sa mga evacuation center na may kakulangan sa tubig. Self-filtration na siya kahit na galing sa tubig ulan, kahit galing sa tubig sa gutter, katulad nung ininom namin ni Presidente nung isang araw, galing sa rainwater gutter yon, na-filtrate niya at makakainom. Actually, yung produkto na yan, matagal na sa merkado yan, ginagamit yan sa iba't ibang bansa, ngayon lang na-introduce sa ating bansa on a large scale. At para sa kapanatagan ng loob ng lahat, yung tubig na yon lagi namin pinapatest rin sa DOH, sa FDA para masigurado na malinis at kaaya-aya yung tubig na iniinom. Pero ang Pangulo na natin mismo ang uminom last Friday mula doon sa water filtration system na yon. Napakaganda malita niyan, Sec Rex. Pero ngayon, since tayo po talaga ay nagpapamigay ng mga ayuda sa mga kababayan natin na nasalanta ng bagyo at baha, baka po meron po kayong mensahe sa mga LGU officials natin patungkol po sa pagbibigay ng mga ayudang ito. Kasi baka po yung iba ay nagagamit pa sa pamumulitika. Sa ating mga local government units, galing ako sa hanay nyo. Mataas ang aking pananalig na alam natin na ang prioridad natin ay ang tapakanan ng ating mga kababayan. Naniniwala ako na sa pakipagtulungan sa inyo, mabilis na makakarating ang ating mga relief pack para sa lahat ng mga nangangailangan. Sa DSWD, wala kaming pinipili dahil bawat buhay mahalaga at nananalig kami na ganoon rin ang opinion nyo, ganoon rin ang inyong pananaw. Sa ganitong mga panahon, ang bawat buhay mahalaga, walang pinipili, lahat tinutulungan at ang DSWD handang umagapay sa mga pangangailangan ng inyong mga constituent. Magsabi lang kayo sa amin. Sa mga kababayan po natin, ano naman po yung mabibigay nyo assurance para sa kanilang ikagiginhawa kahit po nasasalanta sila ng bagyo at baha? Sa ating mga kababayan, tulad ng sinabi ng ating ni Asek Rafi ng OCD, una makinig ho tayo sa ating mga local officials. Pag sinabing kailangan natin lumikas, kailangan natin mag-preemptive evacuation. Importante yon, alam ko na sa utak, sa isipan nyo, medyo magiging hindi tayo komportable sa loob ng mga evacuation center. Tama naman yon, pero sisiguraduhin ng DSWD na makikipagtulungan kami sa inyong mga lokal na pamahalaan para masigurado na ang inyong mga pangangailangan sa loob ng evacuation center ay nagagampanan. Pagkain, tutulugan, mga gamit pang luto or mga hygiene kits. Sa ating mga kababayan, importante na sumunod tayo sa ating mga lokal na pamahalaan at ina-assure kayo ng DSWD na ang inyong pamahalang nasyonal ay nakatutok para sa inyong mga pangangailangan. Ang instruksyon ng ating Pangulo, ang utos ng ating Pangulo. Sa ganito mga panahon, walang pamilyang apektado ang hindi nakakakain ng maayos dahil bawat buhay mahalaga. Maraming salamat, Sec Rex. And punta po tayo sa NIA kay Deputy Administrator Josephine Salazar. Ma'am Josephine, okay, sa pag-release po ng tubig mula sa dam, tanong natin, paano po ba naaabisuhan ng ating mga kababayan na sila'y maaapektuhan sa pag-release ng tubig ng dam? Yusek Claire, andito na po ang aming administrator, Eddie Guillen. Siya po na po ang sasagot po ng mga katanungan. Sige po, ma'am. Salamat po. Yusek Claire, mayroon po tayong protocol po dyan. No? By the way, naibag kamalam. Una po, of course, katulong natin ang ating mga local government units po dyan sa pagpapasabi po sa ating mga kababayan yung ating schedule mag-open ang ating mga gates. Ano po. And of course, dito sa social media ng NIA at ang totoo po niyan, meron na rin po tayong radio station ngayon dito sa NIA para makatulong din po. But ang kagandahan po, kung narinig natin yung report kanina, yung ating mga high dams, ano po, yung malalaking dams natin, ay malayo pa po bago mapuno. Ang umaapaw lamang po ay itong ating mga diversion dams kasi mabababa lang po itong mga to. Admin Eddie, ang tanong lang natin, meron na po ba, kanina po alam natin na may na-release na po mga tubig. Ano po yung mga lugar na naapektuhan po nito para po maramdaman nila at malaman nila na talaga po kailangan mag-release ng tubig at talagang ang epekto nito ay medyo tataas yung tubig sa kanilang lugar? Ang ating pong mga high dams under ng NIA ay hindi pa po nagre-release ng tubig. Ang nagre-release lamang po ay itong Ipo Dam natin. Ito po yung kinukuha na natin ng tubig, inumin sa Metro Manila. Ano po? Ang top ng Ipo Dam kasi nandyan din yung Angat. Pero kung napansin natin, yung Angat hindi pa nagre-release. Ano po? Ang maapektuhan po dyan is yung Bulacan area. Lahat po kasi ng nire-release ng mga dams na ito ay dadaan lamang sa ating Bustos Dam. Mangyari po yung Bustos Dam natin ay isa ring diversion dam. So wala po siyang kakayanang mag-imbak ng maraming tubig. Hindi siya reservoir type.
kaya ire-release lamang po niya. So itong Bulacan area po ang nanganganib kapag nagre-release po itong Ipo at saka yung Angat Dam. So pagka ganito po mangyayari, mga ilang oras po bago nyo i-release, ilang oras ang ibinibigay nyo sa taumbayan para malaman nila mag-release po kayo ng tubig? Meron din pong protocol yan po na sinusundan natin with Angat ng Ipo Dam. Ano po. So at least mga 2 to 3 hours, alam na po nila. But dito po sa NIA, yung Claire, ang totoo po niyan, 2 weeks prior, ano po, meron kasing ginagamit ang NIA ngayon na itong ating advanced weather forecasting system na may AI technology. 2 weeks na pe-predict na po namin kung magre-release kami ng tubig o hindi. Dito sa ating malalaking dam, ano po, dito sa Magat and Pantabangan. So ganoon po ang sistema ng NIA. But ito pong mga private like San Roque, itong Angat and itong Ipo, mga ilang oras din po ang binibigay sa atin. At nakikipag-ugnayan din po sila direkta sa LGUs. Sir, ang tanong din natin, para na rin po sa mga kababayan natin, bakit nga ba kailangang mag-release ng tubig mula sa dam? Of course, yung structural integrity po kasi ng ating mga dams, ano po, merong spilling level po yan. At pag inabot na po yung spilling level, ay talaga pong magre-release na po ang ating mga dams. Pero ang maganda po sa ating mga high dams, ano po, ay ang releases natin dyan, bago pa lang dumating yung bagyo, nagre-release na po tayo dyan. So like in the case of Magat, for example, ano po, ang regular po lang na flow ng ilog dyan, mga nasa 100, or less than 100 CMS. Pero po sa kalakasan po ng bagyo, nagre-release po yan from 8,000 to 12,000 CFS. Ganun po, talagang maladulobyo ang dating po niyan. Ano? Pero sa tulong po ng ating mga high dams, kapag kakalakasan po ng ulan, yun po yung time na nakukontain natin yung rumaragasang tubig. At nagre-release ulit tayo pagkatapos na po yung tag-ulan para bawas po sa peligro ng baha. Kaya yun po ang gusto ng ating Pangulo, di po ba? Na magtayo tayo ng mga reservoir type dams para makontrol natin yung baha. May kasabihan po tayo, Jose Claire, ano? Anything that you cannot control, you cannot manage. So ang best flood control project talaga is yung ating mga high dams para ma-manage natin yung tubig ba. At of course, yung irrigation natin. So in other words, sir, kung sinasabi niyo po na para 2 to 3 hours bago mag-release ng tubig ay pinapaabiso niyo na po. So most probably, alam din po ito ng mga LGU officials. Yes, Jose Claire. In fact, again, yung ating mga LGU officials, alam din po itong mga to. Pero gaya po ng nasabi ko po sa inyo, itong systems na under po ng NIA, like Pantabangan, yung malalaki po Pantabangan, Magat, at ngayon yung sa ating Halaor Dam, ay mas malayo pa po ang ating abiso sa kanila. Ano po? Ang pinaka-maiksi po na abiso natin sa kanila, around mga 4 days to 1 week. Ganun po tayo kasigurado sa ating forecasting system sa NIA. Pero yung mga private kasi natin, dams, mas maiksi po yung bigay nila ng forecasting, yung ating warning, lalo na po dito sa Ipo Dam, dahil yung Ipo, dalawa po ang paggagalingan ng tubig niyan yung Angat at saka yung Ipo River. Ano po? So, hindi nila talaga halos ma-predict ang bagsak ng tubig dyan. Kaya mas maiksi po yung pagpapasabi nila ng abiso. So in other words din po, mas maganda rin po makipag-ugnayan ng LGU officials sa NIA kapag ka po mag-release na ng tubig para po maabisuhan din nila yung kanilang mga constituents? Yes po, may existing protocol po kami dyan, Jose Claire. Na po yun, automatic na po yun. Standard operating procedure na po natin yun. Yung pag-uugnayan natin with LGUs at saka yung ating pagsasabi sa ating social media, sa ating mga platforms para po masabihan ang ating mga constituencies sa baba. Lalo na po dito ngayon may radio station na po ang NIA under ng PBS na po. So mas maganda na po yung ating warning system ngayon. Okay po. At ano po yung inyong mga mensahe sa ating mga kababayan pagka po magpaparelease ng tubig o sa mga ganitong klaseng mga sitwasyon po? Alam niyo po, of course, lagi nating sinasabi sa ating mga kababayan, lalo dito sa may Bulacan area, na alam niyo, Jose Claire, medyo talagang komplikadong sitwasyon dyan, dahil affected din sila nung itong mga high tide yan. So, ang magandang ahensya talaga,
para na sa more na pakikipag-ugnayan sa ating mga kababayan ay itong LGUs din. So pinapitin po natin ang ating ugnayan sa ating LGUs para po mas magandang matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Maraming salamat po, Admin Eddie Guillen ng NIA. At bago po na tayo pumunta sa MMDA, muli po natin makakasama si Engineer Christopher Perez, Chief of Weather Forecasting Section ng DOST Pag-asa, para bigyan tayo ng ulat tungkol sa lagay ng panahon na maaasahan natin sa mga susunod na araw pa. Good morning, sir. Good afternoon po, ma'am, at saka sa mga kasama po natin. So, please allow me, mag-share lang po ako ng aking presentation for the update. So para po sa kaalaman nating mga kababayan ay patuloy po tayo nagmo-monitor hindi lamang sa Habagat kundi maging sa dalawang low pressure na may potential ngang maging bagyo this week. So unahin po muna natin yung monitoring ng ating weather system. So makikita po natin sa ating image na may actually tatlong weather system or low pressure na binabantayan ng Pag-asa. Yung isa po nasa labas ng ating area of responsibility sa laing 2,850 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Habang yung dalawa sa par, unahin po natin yung mas malapit. Nasa laing 225 kilometers east-southeast ng Basco, Batanes. Samantala, ito naman pong isa ay nasa laing 1,140 kilometers east of Central Luzon. Ngayon, kung makikita po natin sa ating legend, ito pong mas malayo ay mas mataas ang potential na maging bagyo within the 24-hour period. Ito namang orange ay posibleng maging bagyo beyond the 24-hour period. Kumbaga, ang priority natin na talagang mas malaking chance ay itong pula. Kaya pinapayawan po natin ng lahat na mag-monitor sa mga posibleng tropical cyclone bulletin na ipapalabas ng Pag-asa either mamayang alas 5 ng hapon or mamayang alas 11 ng gabi or bukas ng madaling araw. So itong dalawang weather system na ito, kung mapapansin natin, may ulap pa rin tayo na enhanced habagat. Yan po yung dahilan kung kaya malayo na yung nakaraang bagyo pero meron pa rin tayong habagat episode dahil patuloy ng pinag-iibayo nitong dalawang potential na tropical cyclone. Ngayon, dahil nga sa mga pag-uulan na naranasan natin sa Metro Manila kaninang alas 11 na umaga, may nakataas tayong orange rainfall warning dito sa lalawigan ng Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Metro Manila, Cavite, Batangas at Rizal. Samantala, yellow rainfall warning naman sa Tarlac, Nueva Ecija at Laguna. Pag may orange na rainfall warning po tayo, ibig sabihin, nandiyan pa rin yung pagbanta ng mga pagbaha. No? Dahil nakikita naman po natin during the past few days talagang matinding pag-ulan. May mga baging kakalsadaan pa rin po tayo, hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi maging sa mga karatig lalawigan na binabaha pa rin at patuloy pa rin posibleng bain ng mga pag-ulan nga na sa mga susunod na oras at araw dahil nga sa inaasahan nating patuloy na pag-iral ng habagat. Samantala dito naman sa inisyo ng Visayas PRSD or Pag-asa Regional Services Division, we have yung flooding is possible dito nga sa may Occidental Mindoro. Samantala may mga pag-ulan dito sa Palawan at ilang bahagi nga ng Iloilo, Guimaras, Capiz, Aklan and Antique. Sa may bandang Northern Luzon naman, meron tayong nakataas na yellow rainfall warning sa mga lalawigan sa ilang bayan ng Pangasinan. Makikita po natin dito. So ang atin naman po mga rainfall warning ay ina-update natin every 3 hours. Depende po yan sa monitor natin at ina-anticipate nating pag-ulan over the next 3 hours. So para po sa karagdagang information with regards to the localized rainfall warning, ay nandito po ang QR codes ng ating iba't ibang Regional Services Division. Dahil para po sa kalaman ng lahat, yung localized rainfall at thunderstorm advisory ay inisyu po ng ating mga Pag-asa Regional Services Division. Samantala, bakit tayo nagbibigay ng mga rainfall warning? Pinakikita ko naman po dito yung mga naging pag-ulan during the last 3 days. At makikita po natin, simula po ng July 19 hanggang July 21, makikita nga natin halos ang naging concentration ng paulan ay sa nakararaming bahagi po ng Luzon. In particular, over the western sections of Luzon and parts of Visayas and Mindanao, makikita natin. Pero yung pattern, yung mas maraming paulan, makikita po natin common with the 3-day observation ay halos nasa western section ng Luzon. So inaasahan po natin na patuloy pa rin uulanin yung mga ilang lugar sa Luzon dahil nga sa patuloy na pag-iral ng habagat at posibleng pag-intensify ng dalawang binabantayan nating low pressure into tropical cyclones. Kung kaya't nagpalabas po tayo ng weather advisory. Ang ating weather advisory naman po ay patungkol sa ulan
na dala ng mga weather system na nakakapekto sa ating bansa. So kung titingnan natin yung tinaasahang ulan ngayong araw hanggang bukas ng tanghali ay halos nandito pa rin sa mga lalawigan nga sa western section ng Luzon, ilang bahagi ng Visayas at maging sa ilang bahagi ng southern Luzon area. Yung kulay pula po, more than 200 millimeters of rain. Yung orange naman is 100 to 200 millimeters of rain. And yung yellow, 50 to 100 millimeters of rain. Gaya nga na nabanggit ko nitong kanina, may mga ilang araw na yung tayong pag-ulan, may mga lugar na binaha, at meron po, lalong-lalo sa mga malapit sa paanan ng bundok, nandiyan pa rin yung banta ng mga biglang pagguho ng lupa dahil kahit sabihin natin mahina hanggang sa katamtaman ng pag-ulan, kung ilang araw na pong nababad yung lugar nyo sa pag-ulan ay posibleng malambot na yung mga bahaging kalupaan. Samantala, pagdating naman ng bukas ng makapananghali hanggang sa darating na Huwebes ng makapananghali, makikita pa rin natin yung rainfall pattern ay halos karaniwan nandun pa rin sa mga lugar na sa kasalukuyan nga ay naapektuhan pa rin ng habagat. At pagdating po ng Biyernes or Huwebes ng hapon hanggang or Huwebes ng makapananghali hanggang Biyernes ng makapananghali, nandiyan pa rin yung significant amount of rain sa western section nga ng Luzon at ilang bahagi ng western Visayas. Kaya patuloy pa rin po yung paalala natin, no? Bagamat wala na tayong bagyo, nandiyan pa rin yung pinag-ibayang habagat at yung dalawang low pressure, posibleng maging bagyo na siyang magpapaibayo pa muli ng habagat sa susunod na 2 hanggang 3 araw. We're expecting cloudy skies, scattered monsoon rains over most parts of Luzon, over the western section hanggang darating na Biyernes. Yes, sir. Samantala in terms of pagmomonitor naman po natin ng ating mga water reservoirs, dito sa Angat, during the last 24 hours, nagkaroon tayo ng pagtaas ng level ng tubig at wala naman pong sa ngayong gate na nakabukas. Pero itong may bandang lamesa, no? Kasi spillover lang po ito. So every time na talagang aapaw yung tubig ay automatic na bubuhos lang siya or mag-spillover. Ipodam naman po ay nagkaroon din ng or bahagyang bumaba. Actually, kung makikita natin, kung 100.54 meters naging 100.28 na lamang. Sa iba pang water reservoirs na binabantayan natin, mapapansin po natin na may mga bumaba, bahagyang bumaba, gaya po ng Ambuklao, Binga, at meron namang mga tumaas gaya po ng San Roque at Pantabangan. Same as with the Magat Dam, tumaas po ng bahagya at itong sa may bandang Caliraya. Samantala, yun nga po yung paalala natin, no? Posible po tayong magpalabas ng update regarding the low pressure, kung magiging bagyo ito, is either ngayong hapon or mamayang gabi, kaya antabayanan po nating lahat yung update na yan at yung patuloy nating monitoring nga sa ulan na dala ng umiiral na habagat. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Forecasting Center po. Yes, Engineer Christopher, tanong natin, at ano po ba yung maipapayo nyo sa ating mga kababayan na patuloy pa rin po ang pag-ulan at meron nga po tayong inaantabayanan na low pressure, dalawang low pressure po? Well, gaya nga po ng nabanggit ko, ma'am, babalikan natin the last 3 days talagang matitinding pag-ulan ang naranasan sa mga lalawigan ng Luzon. Karaniwan yung mga nasa kanlurang bahagi, including Metro Manila po yan. At dito nga pinakikita natin na over the next 3 days, posibleng almost the same area ang posible pa rin makaranas ng pag-ulan. Kaya hanggat maaari po ay maging alerto sa mga posibleng pagbaha, lalong-lalo na sa mga nakatira sa mababang lugar, yung pag-apaw ng ilog, yung mga coastal communities sa paligid po na or sa gilid ng ilog, as much as possible, makipag-ugnay sa kanilang local government at local disaster risk reduction managing officers para sa patuloy na disaster preparedness and mitigation measures. At yung mga kababayan po natin na malapit po sa paanan ng bundok, ganun din po makipag-ugnay sa kanilang local government, lalong-lalo kung ilang araw nang umuulan sa inyong lugar. Bagamat baka wala pa kayo naranasan na pagguho ng lupa, pero sa mga susunod na araw ay uulan pa po, kaya maging alerto pa rin po sa mga posibleng pagguho ng lupa. At yun nga po, yung paalala rin natin na may binabantayan din po tayong low pressure na posibleng maging bagyo. Antabayanan din po ng ating mga kababayan yung latest news, weather updates na mula po sa Pag-asa. Maraming salamat, Engineer Christopher. Balik po muna